So itong real estate investment trusts, okay, itong real estate investment trusts, parang dumilim ako dito. Gusto na nilang matulog kasi 11:00 na po dito. Anyway, so ito ay isang type of investment instrument kung saan, no? So kung saan ito ay in accordance sa ano, no, ito ay saan ba to? Dali lang. Mas yung PowerPoint ko ay nag-ano siya. Okay. Okay. So ito ay isang stock corporation na type of investment. Nire-register siya, no, sa stock market. Okay? And what happens here is hindi natin kailangan na tayo na mismo yung magpapatayo ng real estate. Yung mga real estate companies na pwede tayong mag-participate doon sa properties nila, no? At regular yung dividends na ibinibigay, no, dito. Okay? So ano ba yung mga features ng REITs, no? Yung transparency and timely company disclosures, yung information niyan. Yun nga, and it allows the public to own shares of big properties with minimum capital. Ako, nung nakikita ko nga, as low as 1,000 pesos, pwede kang mag-participate dito sa real estate investment trusts na ito, no? So, pooled investment vehicle ito kasi marami tayong mga investors nag-i-invest dun sa real estate property. Tapos, ginagamit yun ngayon to purchase the real estate property. And then, yung income niya ay dinidistribute sa atin. Okay? So, ano ba yung mga pros and cons niyan? So, yung advantages nito, steady stream of income, may potential ng capital gains and easy access, no, kasi sa online ano lang siya, online stock brokerage firm lang natin siya nakukuha. Okay? Liquidity din kasi mabilis itong mabenta. Unlike kung tayo mismo yung magpapatayo ng real estate, naku, mahirap-hirap 'yon na ibenta. Pag OFW tayo, yung ating dividendo doon ay tax-free din. Okay? Pero yung risks niya, kung mayroong capital gains, mayroon din tayong capital losses na po pwede, no? So pwedeng mag-drop yung investment natin diyan, okay? And of course, yung performance ng real estate hindi naman siya pare-pareho, no, na parating maayos. Okay?